Magkamukha silang kambal na babae, ngunit ibang-iba ang kanilang pinagdaanan sa buhay. Ang nakababatang kapatid na si Lee Yunfei ay lumaki sa ampunan. Maamo siya at mahiyain. Matagal na niyang kinakaharap ang pang-aapi sa paaralan. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, gusto niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog, upang wakasan ang kanyang masaklap na buhay. Samantalang ang nakakatandang kapatid na si Go Yunsung, ngunit inalagaan siya ng mayayamang mag-asawa. Siya'y mapagmataas at matapang, at isa sa mga kilalang estudyante sa mamahaling paaralan. At mayroon pa siyang gwapong kababata, na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Subalit nang halos masuffocate na ang kapatid niya sa kanyang masaklap na buhay, ang kanyang ate ang naging tanging pag-asa niya. Ang kanyang ate ang naging tanging kaligtasan niya. Sabi ni Lian Fei, ang pinakaayaw niya ay ang pagpasok sa paaralan, lalo na ang oras ng pag-uwian. Kasi naman, bubugbugin siya ng mga nakakatakot niyang kaklase, dadalhin sa walang tao na building, babatuhin ng itlog sa ulo, huhulugan ng harina ang mukha, at gagawing birthday cake para mapasaya ang nang bully sa kanya. At ang ganitong impyernong buhay, hindi pa niya pinapalaya ang babae sa pag-asa. Siget sipag siyang nagtatrabaho ng 3 trabaho. Inaasam ang araw ng kanyang pagtatapos, dahil kapwa biktima rin sila ng pang-aapi. Nakita rin agad ni Lee Yunfei na maunawain ang kalagayan ng nakababatang kapatid sa ampunan. Ay dumadaan din sa parehong sitwasyon, kahit na siya mismo ay biktima na ng bullying sa paaralan. Napakahirap sa katawan at isipan. Ang mabait na babae ay gagawa pa rin ng paraan para protektahan ang mga kapatid niya sa ampunan, at ipagtatanggol sila. Tulad nga ng sinabi niya, gusto niyang maging guro balang araw. Isang guro na mauunawaan ang bawat salita ng mga bata, at ang kahulugan nito, sa napakaraming araw at gabi na siya'y inaapi ng mga bully. Walang kahit isang kaklase ang nagtangkang tumulong sa kanya. Kahit tinanong siya ng guro kung may nananakit sa kanya, pinili ni Lee Yunfei na itago ang mga hindi kanais-nais na katotohanan ito. Ang bait, pagiging mahinahon, at pagpapakumbaba niya, ang nagpapakita kung gaano siya kasawang-sawa. Ngunit ang pagganti ng kabutihan, paano nga ba ito gagantimpalaan? Ang mga bully na itinuturing si Yunfei na isang tinik sa kanilang mga mata, hindi basta-basta mapapatawad ni Jiang Soying ang babae. Nang araw na iyon, pumunta sila sa ampunan kung saan nakatira si Anfei. Magboboluntaryo sila, at magpapanggap na mababait sa harap ng madre. Makipag-uusap sila kay Anfei. Pero kapag wala ng ibang tao, mababalik na naman ang kanilang tunay na ugali. Dahil ang ampunan na ito ay umaasa sa buwis na binabayad ng mga magulang nila. Ang mga mayayaman at mapagmataas na babae ay lantaran na nag-utos kay Enfi na pagsilbihan sila. Pero dahil dumating ang mga nakababatang babae sa ampunan, tumigil sila sa kanilang pang-aapi para mapakalma ang mga nakababatang babae. Nagkunwari na lang si Enfi na walang nangyari. Pakikisama sa mga bully sa paaralan. Hindi ko inaasahan na lalong sasama ang ugali ni Kang Soyong na mapagkunwari. Nasalampak na niya ang kahinaan ni Yunfei. Sinabi niya sa direktor, ang scholarship foundation na pinapaandar ng kanyang ama na isang prosecutor, na naghahanap ng mga tutulungan. At siya ay gustong irekomenda ang ampunan na ito sa kanyang ama, dahil maraming utang na loob siya kay Yunfei. Si Yunfei naman sa gilid ay nagpipigil ng panginginig ng katawan, para hindi mahalata ng din. Kahit mahina siya, gusto rin niyang makatulong sa ampunan na tinatawag na bahay ng pag-ibig, para makakuha ng tulong pinansyal. Kinagabihan, kinausap ni Yunfei si Kang Soyoung, para pakiusapan itong kumbinsihin ng ama nito na magbigay ng pondo sa bahay ng pag-ibig, dahil ang ampunan na ito ay nanganganib ng hindi na mapagpatuloy ang operasyon. Ang pagsusumamo ng dalaga na nakayuko ay ikinatuwa ni Kang Soyoung. Nagkunwari siyang wala siyang dalang cellphone, at kinuha ang cellphone ni Yunfei. Sabi niya, tatawag siya sa kanyang ama, ngunit hindi niya inaasahan. Ang batang babaeng ito napakasama. Ginamit lang ang cellphone ni Enfi para magpadala ng maraming mensahe ng pagbasbas sa isa pang bully na kaklase. Kaya nang sagutin ni Enfi ang tawag ay binulyawan siya agad. Ang kasuklam-suklam na ginawa ni Kang Soyong ay hindi na kinaya ni Enfi, at sa wakas ay sinimulan na niya ang kanyang unang pagganti. Kang Soyong, wala ka ng lunas sa sakit mo. Anong sabi mo, ngayon? Siguro iniisip mo na kaya mong makuha ang lahat ng gusto mo, ano? Pero alam mo ba? Sa paningin ko, lagi kitang naawan. Ngunit ang isang sampal ng school bully ang nagbalik kay Enfi sa katotohanan. Ang kanyang kahinaan.
Sa ilalim ng matinding puwersa ni Kang So-young ay muling ipinakita ni Yun-fai na nanginginig na may hawak na patpat ang paglaban. At si Kang So-young naman ay mas lalong matigas na nakipag-agawan sa kanya. Ngunit hindi inaasahan na may nangyaring aksidente. Mukhang si Kang So-young ay tatamaan na ng pabalik-balik na patpat sa itaas. Ang mabait na si Yun-fai ay walang pag-aalinlangang tumulong na harangan ang panganib. Ngunit, ang kabutihan ni Enfi ay hindi nagdulot ng pagsisisi kay Kang So-young. Bagkus ay lalong lumala, at nakipagsabuatan pa sa mga magulang nito para isailalim si Enfi sa pang-aapi sa paaralan. Walang magawa si Enfi na wala nang maipangdepensa sa sarili. Ang kaya lang niya ay manindigan na wala siyang ginawang mali, pero siya'y walang malasakit. Paano niya lalabanan ang makapangyarihang pamilya ng isang opisyal? Wala nang nagawa si Enfi kundi ang magsulat ng application para sa pag-alis sa pag-aaral. Pag-alis sa paaralan. At kahit malapit na siyang umalis, ang grupo ng mga bully ay patuloy pa ring sumusunod sa kanya. Tinulak nila si Enfi sa likod ng kurtina, pinunit nila ang damit niya, at nag-video pa sila. Ang mapapait na karanasan at ang kalungkutan dahil walang tumulong sa kanya. Lubos na nawalan ng pag-asa si Yun-fai. Pumunta siya sa dalampasigan. Umiiyak at gustong wakasan ang kanyang masaklap na kapalaran. Ngunit hindi inaasahan na nang malunod siya at mawalan ng malay, ay may mga kamay na humila sa kanya palabas, at ang taong nagligtas sa kanya, ay ang kanyang kambal na kapatid na si Yun-sung. Kaya paano napunta rito ang kanyang kapatid na si Yun-sung? Bago ito, si Eng-sing ay kasama ang kanyang mga kaklase, sa isang masayang field trip, at habang nasa biyahe, tila nag-aalala si Eng-sing dahil sa isang misteryosong tawag sa telepono, na nagdulot sa kanya ng takot at pagkabalisa, at sa huli ay nawala siya ng misteryoso sa banyo. Hinahanap siya ng mga kaklase at guro sa lahat ng lugar. Wala na siyang anino. At ang ampon na ina ni Yun-sung ay tulala na rin buong araw. Namamasyal siya sa kalye para magpakalat ng mga missing person poster. Hanggang sa makatanggap siya ng balita at makarating sa ospital. Doon niya nakita sa kama ang mukha ng kanyang labis na inaasam-asam. Ngunit ang batang babae sa oras na iyon ay hindi si Yun-sung, kundi si Yun-fai. Kaya ang ate pala ang nagbigay ng kanyang pagkatao sa kapatid. Muli ba siyang isisilang? Susunod. Anong bagong pagkatao naman kaya ang haharapin ni Yun-fai?